Pananagutan ng menor de edad kapag nasangkot sa isang krimen at ang mga programa at polisiya sa mga children in conflict with the law. Ating tatalakayin kasama si Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Attorney Tricia Claire Oco. Attorney Oco, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Director Cheryl and Joshua. Hello. Ma'am, dahil nga po sa sunod-sunod na karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad, ano po ang kasalukuyang pananagutan ng mga ito sa ilalim ng batas kapag sila ay nasangkot sa isang krimen? At paano rin po ito naiiba sa pananagutan naman ng isang nasa wastong gulang na? Okay, oo. Pareho namang may pananagutan yung adults at saka yung below yung mga bata. Oo. Pero depende sa edad at iba yung proseso. So halimbawa dito sa kaso ng kung isang bata ay below meron kasi tayong tinatawag na minimum age of criminal responsibility. So yun ay above 15 years old. So 15 years old and 1 day. Pag ikaw ay 15 years old plus 1 at merong nagkasala ka, titingnan nila ngayon kung meron kang discernment. Ibig sabihin, alam mo ba yung tama o mali at alam mo yung consequence nito. Generally, ganun lang yun eh. Tapos nun, pag nakita na may discernment ka, maaari kang kasuhan. Doon naman sa kasuhan, i-prosecute, magkaroon ng trial. Doon naman sa below 15 years of age, yung 15 years on the day of his or her birthday at pababa, hanggang doon lang sa birthday, Director Cheryl, hindi ka maaaring kasuhan, pero kung seryoso yung krimen tulad nung nangyari doon sa sa Tacloban, maaari kang kunin ng korte, sabi ng batas, ilalagay ka sa bahay pag-asa, mag-o-order ang court ng iyong commitment for at least 1 year. At least 1 year. So hindi yan at most, kundi at least 1 year tatagal siya doon para mag-undergo ng tinatawag nating intervention program para sa kanyang rehabilitation. So sa mga panahong yon, nakahiwalay ang bata sa kanyang mga magulang, wala siyang kalayaan dahil mananatili siya doon sa commitment facility niya. Okay. Attorney, sa inyo pong datos, ano po yung mga karaniwang kaso o paglabag na kinasasangkutan ng mga children in conflict with the law? At ano po yung mga pangunahing dahilan kung bakit sila nalalagay sa ganitong sitwasyon? Oo. So, meron tayong tinatawag na top 5 crimes. Ang karamihan doon ay theft, meron din sa robbery, meron rape. Depende yan eh, iba-iba kada taon. Merong drugs. Hindi ko na makuha yung isa dahil hindi ko hawak yung aking statistics ngayon. But generally, malaki yung part doon ng crimes against property. Dahil ito ay mga crimes against property like theft and robbery. Dahil karamihan sa kanila ay crimes of survival ang nangyayari. Yun usually yung nakakataas. At yung drugs din, isa din yun. Kapag Go ahead po, ma'am. Sorry. Ay, baka meron pa yata isang tanong si Joshua na hindi ko nakuha kanina. No, ay, yung dahilan. Oo. Kung bakit. Parati yung nauuwi sa family eh. Sa family, ano ba yung klase ng pamilya niya? Usually, pangkalahatan po itong sinasabi ko, hindi lang sa isang kaso. Usually, nandyan yung dysfunctionality ng family. Minsan, may impact yung kanilang economic situation. Pero hindi yan isang dahilan lang, kundi combination yan of factors. Yung bata, pag siya ay nasa-subject sa violence or normalize sa kanya yung violence, part din yun ng nagtutulak sa kanya na magkaroon ng problema sa batas. Attorney, kapag meron pong menor de edad na nahuli dahil sa paglabag sa batas, ano po yung mga proseso at intervention na agad na ibinibigay para matiyak na napoprotektahan ang kanyang mga karapatan? Oo, ang focus kasi ng pagbata, ang focus talaga ng process is on rehabilitation. At practical po ang dahilan natin bakit tayo nagpo-focus sa rehabilitation at hindi lang sa punishment. Dahil yung mga bata, kailangan nilang magbago kasi pagbalik nila sa komunidad, bata pa rin yan pagbalik eh. Kahit sabihin natin kunyari, yung iba sa kanila ay nakulong kasi may mga bata naman na pagdating ng 18, nakukulong talaga. Kung 20 years yung kulong nila, makakaabot lang yan sila ng 30, 40 years, babalik na din yan sa community.
So ang gusto natin, safe yung pagbalik sa community. So talagang ang focus natin dyan, rehabilitation. Kung ang bata naman, minor crimes lang yung nakumit, gusto rin natin ng rehabilitation dahil nakita natin, tawag nila dyan, snowballing effect. Pag criminalize mo yung bata ng sa mas maagang edad, usually hindi siya nagre-rehabilitate, kundi paulit-ulit niya itong gawin dahil nililabel niya yung sarili niya na kriminal. Attorney, linawin lang po natin dito sa rehabilitation na nabanggit ninyo. Kasama po ba dito yung mga magulang? Kasi Kasama kung po sila sakasakali man po dapat. i-rehabilitate yung mga bata, kung babalik naman sila doon sa mga magulang na nagpalaki sa kanila na mayroong negligence, kasama po sila sa proseso. Kasama po, parati pong dapat kasama yung buong pamilya. In fact, minsan, hindi lang yung magulang ang ini-involve dito, kundi yung community na babalikan nila. So, kasama po sila doon sa na yun. Meron tayong mga individual programs. Minsan may group programs din na sinasama natin yung mga bata sa magulang nila. Kasama po sila, may counseling din yung magulang. In fact, may mga pagkakataon na hindi na talaga kayang ibalik yung mga bata sa nila, sa magulang nila. Meron kaming nakitang mga instances na lumaki sila doon sa institution, tapos nung sila ay nag-18 or 19, tsaka lang sila tinuturuan sila ng independent living para paglabas nila ay kaya na nilang mamuhay ng mag-isa na maayos sila ng mga tao. Okay. Attorney, if you can explain din po or ipaliwanag po yung step-by-step process sa pagdaraanan, particularly ito pong dalawang children in conflict with the law na involved po dito sa Tacloban shooting. Okay, sige. Yung isa, kakasuhan, mukhang ngayon, nagkakaroon pa lang ng investigation dun sa dalawang bata. So, kailangan silang parehong investigasyon, parehong i-imbestiga dahil i-base doon kung ano yung rehabilitation program na gagawin sa kanila, kung ano yung mga accountability nila o yung responsibility nila doon sa nangyari. Doon sa above 15, like yung sinabi ko kanina, ang ginagawa ngayon doon sa above 15 ay preliminary investigation para makakalap ng sapat na ebidensya yung ating prosecutor kung siya ba ay kakasuhan o hindi. Kung sakaling enough yung evidence natin na siya ay dapat kasuhan, kaya ko to sinasabi dahil ayaw kong pangunahan yung decision ng ating prosecutor. Ang prosecutor natin, maaaring sabihin niya, magpa-file na ako ng kaso sa kanya at i-identify niya doon ano yung mga kaso na pwede kong i-file sa batang ito dahil dun sa nangyari. So marami doon may namatay, may nasugatan. So i-identify niya doon lahat ng mga kasong pwede niyang i-file sa mga bata. Pag nandun na yung bata, nakasuhan na, of course, i-determine din yung discernment niya kasi titingnan din kung meron siyang discernment. Usually, ang sinasabi ko naman pag above 15 na hindi na pangkaraniwan na walang discernment yung bata. So anyway, kung na-file na itong kasong ito, magkakaroon ng trial. Pag nagkaroon na ng trial at nakita nga dun sa sa base sa ebidensya na sabihin natin kunyari, in general na lang kasi hindi ko papangunahan itong kasong ito, guilty ang bata, ang mangyayari is isususpend yung sentensya niya. Kung ang kaso ay halimbawa pagpatay, yung tinatawag nating pwedeng murder, ganon, may pinapataw yan na parusang pagkakakulong. So sasabihin ng korte, o sige, hindi mo na kita ikukulong dahil bata ka pa, ilalagay kita sa rehabilitation center para ituloy mo yung rehabilitation program na yan. Tapos every now and then, meron niyang schedule, babalik-balik yung bata kasama ang social worker para sabihan ng court, ito po, nagpa-progress siya, or court, hindi po siya nagpa-progress. So sasabihin ni judge, pwede kong i-extend or kung nakaabot na siya ng between 18 to 21 kasi hanggang 21 years old pwede siyang i-rehabilitate. Nakita ni judge, nako, okay na-rehabilitate siya, pwede niyang i-dismiss yung kaso. Pero kung sasabihin niya, nako, mukhang hindi talaga ma-rehabilitate itong batang ito, ang gagawin niya, pag nakalampas ng bata ng 17, napatong na siya sa 18, pataas, pwede nang sabihin ni judge, ilalagay na kita sa isi-serve mo na yung sentence mo. So, pupunta na siya sa kulungan para i-serve yung sentence niya ng pagkakakulong. Attorney, sa kasalukuyan. Sige, go. Okay, ma'am. Sa kasalukuyan po, ano-ano po ang mga pangunahing programa ng Juvenile Justice and Welfare Council para po sa rehabilitation, counseling at reintegration ng mga children in conflict with the law? Yung programa na binibigay, actually ang nagbibigay nun ay Bahay Pag-asa, yung local government
units natin pagdating sa Bahay Pag-asa. So iba-iba yung programang ibibigay, depende sa circumstance ng bata, depende sa kung ano yung pangangailangan ng bata. So halimbawa ito, idadagdag ko lang kasi above 15 lang yung nasabi ko. Yung sa 14-year-old naman, dahil hindi siya pwedeng kasuhan, ang pwedeng gawin sa isang 14-year-old in general na nag-commit ng napakaseryosong crime ay ipipetition siya para sa involuntary commitment niya sa sa Bahay Pag-asa. Tapos noon, habang nandoon siya sa isang commitment facility, kung hindi yun Bahay Pag-asa, imo-monitor siya ngayon ng court doon sa progress niya, doon sa rehabilitation program niya. So at least 1 year yan para sa mga serious offense doon sa mga batang ito, at regularly pupuntang social worker sa korte para ibigay yung progress ng bata. So depende na rin yan kay court kung hanggang gaano katagal niya i-commit yung bata doon. Pero kung ang bata ay rehabilitated na, ipapalabas na siya. Pero kung hindi pa siya rehabilitated, tuloy-tuloy pa rin yung programa niya. So habang nandun siya sa Bahay Pag-asa, wala po siyang kalayaan, hindi siya pwedeng makalabas anytime. Limited din po yung marami po siyang limitasyon pagdating doon. So scheduled po kasi lahat yun pati yung pagdalaw ng parents, meron po silang karapatan na makontak at makausap yung parents nila. Pero hindi po yan all the time kasi may mga schedule po dahil may rules po tayo sa loob ng Bahay Pag-asa or yung mga centers na kung saan sila kinukumit. At doon po, nagkakaroon din po tayo ng mga assessment sa kanila, sama na dyan yung psychological assessment. Tapos based doon sa yung social worker din, magkakaroon ng case study sa kanila. Base doon, gagawin nila yung mga programs. Kami naman po sa JJWC, hindi po kami directly ang gumagawa ng programs para sa mga bata, pero tinutulungan po namin yung local government units at nakikipag-partner din kami sa national agencies para magkaroon sila ng mga programa sa Bahay Pag-asa. Dahil yung sa batang 14 years old, ang requirement doon ay yung tinatawag nating intensive intervention program. Okay. Attorney, sa inyo pong pananaw, ano po kaya ang mga agarang hakbang na dapat nating tutukan ngayon para maiwasang maulit ang mararahas na insidente gaya nga po na nangyari sa Tacloban at pagkakasangkot po ng mga kabataan sa masamang gawain? Kailangan nating pag-aralan ano ba yung mga causes kung bakit sila natutulak na gumawa ng mga ganitong klaseng krimen. So pagkatapos nating napag-aralan yon, dapat gumawa tayo ng mga pulisiya, mekanismo at measures para ma-prevent yung ganung klaseng ma-prevent natin o mapigil natin yung paggawa ng bata ng karahasan. Ngayon naman, marami tayong ginagawa sa gobyerno. Like halimbawa, ang isa sa nakita natin sa base sa pagsisiyasat, malaki talaga yung role ng magulang para hindi na-expose yung bata sa violence or hindi sila gumagawa ng violent act. So, halimbawa, ang DSWD, meron silang parent effectiveness seminars na ginagawa. Meron din dyan, partly economic, tutulungan mo kasi poverty, isa rin yung risk factor kung bakit may ibang bata ginagawa nila yung ginagawa nila, nagkakaproblema sila sa batas. So, meron ding mga economic assistance na binibigay ang DSWD. Pero hindi lang DSWD ang iisang ahensya na dapat gagawa niyan. Dapat, yung multi-agency approach. So, halimbawa sa DepEd naman, sa schools, dapat i-strengthen natin yung mga programs doon para to keep the school safe. So part niyan is dapat yung mga anti-bullying programs natin malakas, dapat bigyan natin ng capacity yung ating mga teachers para nadidetect nila kung meron na palang bullying na nangyayari dito o may bata dito na may tendency siyang manakit ng ibang bata. So yun, marami yon. Sana makapag-establish tayo ng mas maraming guidance counselor, mas maraming teachers sa ating mga public schools para nakikita nila ito. So, it's a multi-agency approach talaga. Hindi lang isang ahensya ang pwedeng gumawa nun. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Juvenile Justice and Maraming Welfare Council Executive Director, Attorney Tricia Claire Oco.